Please subscribe and click notification bell para sa marami pang upload. Kabanata 116. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Xenia dahil tuloy na. Tuloy na ang kasal nilang dalawa ni Tristan. Pumasok na si Vesa. Loob ng silid kung saan nakahimlay si Tristan. Napangiti ito nang makita siya. Isang simpleng puting dress ang kanyang suot. Ngunit napakaganda niya roon. Nakangiti silang magkatitigan ni Tristan. Habang ang kanilang mga magulang ay nakangiti rin. Dahil masaya ang mga ito para sa kanila. Halika na, hiha. Magsisimula na tayo, sambit ng judge na. Naroon. Humingang malalim si Xenia at saka naglakad palapit kay Tristan. Hinawakan niya ang kamot ni Tristan nang makalapit. Siya sa tabi nito. At saka nagsimula ng magsalita ang judge para sa kanilang simpleng kasal ngunit puno naman ng pagmamahal. Humigpit ang hawak nilang dalawa sa kamay. Dahil sa wakas, matutuloy na ang kasal nila. Simple man ito ay ayos lang. Ang mahalaga ay kasal na silang dalawa. Na nagkaisang dibdib na sila. Tristan Cuevas. Tinatanggap mo ba na maging kabiyak si Xenia Roberts? Malawak na ngumiti si Tristan. Yes po, Father. Yes, I do. Mabilis niyang sagot sabay tingin kay Xenia. Xenia Roberts. Tinatanggap mo na maging kabiyak si Tristan Cuevas. Naluluhang tumango si Xenia. Yes po, Father. Yes na. Yes. Nagpalakpakan ang mga tao sa loob ng silid na ayon. Pati na rin ang mga nurse at doktor na nakatingin sa kanila mula sa labas ng pinto ay pumalakpak. Masayang nagkatiningnan sina Xenia at Tristan. At pagkatapos, isang mainit ay halik ang kanilang pinagsaluhan. I love you, Mrs. ko. Naiiyak na sambit ni Tristan. I love you to, Mr. ko. Tugon na naman ni Xenia. Naghiyawan ang mga tao doon at nagpalakpakang muli. Masayang-masaya ang kanilang mga magulang para sa kanila. At ang mga kapatid naman ni Tristan ay kinikilig sa kanilang dalawa. Matapos ang seremonya ng kanilang kasal, nagsidatingan na ang mga tauhan na inutusan ni Sian para maghanda ng kanilang mga pagkain. Isang salo-salo ang naganap sa loob ng ospital na ayon. At ang bagong kasal na sina Tristan at Xenia ay hindi maipaliwanag ang sayang nadarama. Habang isang pares ng mata ang napangiti na lamang sa kanyang nasaksihan. Masaya siya para kay Xenia dahil kasal na ito. Agad na tumalikod si Nathan at mabalis na naglakad palabas ng ospital. Medyo gamaan ang pakiramdam niya. Ngayon ay kailangan niyang tuparin ang ipinangako niya kay Xenia. Ang makakuha ng ebidensya laban kay Susana. Kinabukasan, nagulat si Nathan nang makita si Susana na nakaupo sa sala. Nagtama ang kanilang paningin. Humigpit ang hawak ni Nathan sa kanyang cellphone dahil nakaramdam siya ng matinding inis kay Susana. Ano pong ginagawa niyo dito? May kailangan po ba kayo? Sa akin. Walang emosyong tanong ni Nathan sa kanyang tiyahin. Mariing napapikit si Susana at saka matalim na tumingin sa kanya. Alam mo na ba ang balita? Kumunat ang noo ni Nathan. Anong balita? Nalaman ko na ikinasal sa ospital kahapon sina Tristan at Xenia. Mga walang hiya talaga. Nasa ospital na nga, talagang. Pinagpatuloy pa ang kasal nila, gigil na sambit ni Susana. Pasimpleng kinalikot ni Nathan ang kanyang cellphone. Habang hindi nakatingin si Susana. Pinindot niya ang camera at saka nagsimulang videohan ng patago si Susana. Bakit ba hindi ka nalang maging masaya para sa kanila? Ang ibig sabihin lang nun, matutuloy at matutuloy ang kasal nila at walang makapipigil sa kanila lalo pat mahal na mahal nila ang isa't isa. Kung sana tinatanggap mo na lang ang lahat. Hindi ka magkakaganyan. Hindi ka makararanas ng galit o inggit sa puso mo dahil kahit anong gawin mo, sila ang para sa isa't isa. Mariin na sabi ni Nathan. Tumingin sa kanya si Susana. Hindi mo ba maintindihan ang sinabi ko? Hindi mo alam ang pakiramdam ng nasasaktan nang sobra dahil hindi ka pa naman nagmamahal. Naranasan mo na bang magmahal? Hindi pa, di ba? Kaya wala kang alam sa dinadanas ko tuwing gabi. Hindi mo alam kung gaano ako nangungulila kay Tristan. Tapos siya ay nagsasaya kasama ang babaeng yun na akala mo kung sinong maganda hindi naman. Matanda lang ako sa kanya pero kung tutuusin, mas maganda ako sa kanya. Gustong matawa ni Nathan sa pinagsasabi ni Susana. Nababaliw na talaga si Susana. Naisip niya na baka sa daming gamot na itinurok sa katawan nito, natuyo na ang utak nito. Pati ang isip nito ay naapektuhan kaya naging ganito ang ugali ni Susana. Kailan ka ba mamamatay? Biglang tanong ni Nathan. Nangunot naman ang noo ni Susana sa tanong na ayon. Bakit mo na itanong? Gusto mo na ba akong mamatay? Umiling si Nathan. Hindi ayon ang ibig kong sabihin kaya kita tinanong. Dahil naisip ko lang, hindi ka pa ba masaya sa ginawa mo kay Tristan?
Na talagang nag-utos ka pang taong. Sisira sa preno ng sasakyan niya para hindi matuloy ang kasal. Nilang dalawa. Nang dahil sa iyo ay muntik na siyang mamatay. Hindi ka pa masaya sa ginawa mong yun. Na mamamatay ka. Nalang lahat-lahat, nagdadagdag ka pa ng kasalanan. Biglang tumawa si Susana. Ano naman sa iyo? Bagay lang. Iyon kay Tristan dahil hindi ako ang pinili niya. At isa pa, hindi. Naman na ako nakaramdam ng awa para sa kanya. Deserve niya yun. Masyado niya akong sinaktan kaya tama lang yun. Para sa kanya. Ibang klase ka pala, Tita Susana. Hindi ko alam na ganyan. Ang ugaling mayroon ka, dismayadong sabi ni Nathan. Ganoon talaga kapag nasasaktan ng sobra, Nathan. Nakakagawa ng mga bagay na hindi inaasahan. Sabi ni Susana sabay ngiti. Hindi ko alam. Dahil may mga kaibigan din naman akong nasaktan ng sobra pero hindi naman sila gumawa ng kasamaan. Sa kapwa nila. Umalis na po kayo dito. Total wala naman tayong pag-uusapan na maganda. Inis na sabi ni Nathan. Humingang malalim si Susana. Nagkakamali ka. May kailangan tayong pag-usapan dahil may ipagagawa ako sa iyo. Kapalit ng 2 milyon. Napatingin si Nathan kay Susana. Hindi ka pa rin talaga titigil. Ngumisi si Susana. Pagkatapos nitong ipagagawa ko sa iyo, titigil na ako. Last na ito. Gusto ko lang makaganti sa babaeng yun. Hindi ko naman siya papatayin eh. Hindi naman. Aabot sa ganoon. Sasaktan ko lang. Namilog ang mga mata ni Nathan at mas humigpit pa ang hawak sa kanyang cellphone. Parang gusto na nga niyang sapakin si Susana. Kung pwede niya lang sanang gawin ayon ay kanina pa. Sana nakatulog sa suntok niya si Susana ngayon. Gusto kong dalhin mo sa akin si Zinia. Kidnapin mo siya. May sasabihin akong lugar kung saan mo siya dadalhin. Gagantay lang ako ng kaunti at pagkatapos ay mananahimik na. Ako. Pangako. Tila halimaw na sabi ni Susana. Kabanata 117. Halos may bato na ni Nathan ang kanyang cellphone dahil sa sobrang inis na kanyang nararamdaman kay Susana. Mabuti na lang at napigilan niya ang kanyang sarili dahil nasa cellphone na ayon ang ebidensya laban kay Susana. Malinaw. Ang kuha niya at ring na ring ang bawat palitan nila ng salita. Kaya naman talagang napakalakas ng ebidensyang ito laban kay Susana. Kaagad siyang nag-isip ng planong kanyang gagawin. Kailangan nang mahuli ni Susana sa lalong madaling panahon. Kung saan hindi na ito makakatakas pa. Kaya naman kaagad niyang tinawagan si Zinia dahil pupunta sa doon. Okay sige. Magpunta ka dito sa bahay. Maraming koneksyon si daddy ko sa mga pulis kung saan hindi masusuhulan ng babaeng yan, sambit ni Zinia mula sa kabilang linya. Mabuti naman kung ganoon. Sige na, pupunta na ako. Diyan, sambit ni Nathan bago ibinaba ang tawag. Mabilis siyang nakarating sa bahay ni Zinia. Nakaabang na sila doon. Kalalabas lang din ng ospital ni Tristan at nakaupo ito sa wheelchair ng maabyutan niya. Kumusta ka naman? Tanong ni Nathan kay Tristan. Tumikim ito. Ayos lang naman. Kahit papaano ay nagiging okay na ako. Bumantong hininga si Nathan. Hindi ko alam na kaya pa lang gumawa ng ganoon ni Tita Susana. Na tinakat niya pa ako. Para gawin sa iyo ang bagay na yon, Tristan pero hindi ko ginawa dahil hindi ko kaya. At dahil doon, nag-utos siya ng ibang taong gagawa noon para sa iyo. Patawad kung wala akong nagawa. Nginitian siya ni Tristan. Wala kang dapat ikahinjing. Tawad. Naipit ka lang. At ganoon naman ang palagi niyang ginagawa. Nang ipit siya para masunod ang gusto niya. Humingang malalim si Nathan bago ipinalibot ang paningin sa kanila. May hawak ako na matibay na ebidensya. Laban sa kanya. Kinuhaan ko siya ng video kung saan malinaw ang usapan namin. Kinuha ni Nathan ang cellphone niya at saka ibinigay ito kay Zinia. Agad naman iyong kinuha ni Zinia. Sa inyo na yan. May isa pa naman akong cellphone. Nandyan ang video na kinuha ko. San gayon ay may gusto siyang gawin. Gusto niyang kidnapin kita, Zinia dahil gusto niyang makaganti raw sa iyo. Siguro sasaktan ka niya o pahihirapan. Pero hindi naman ako papayag na mangyari. Iyon. Sabi ni Nathan sabay tingin kay Zinia. Tumikim si Sian. Hindi niya magagawa ayon sa anak ko. May naisip akong plano. Sumang-ayon ka, Nathan sa sasabihin niya. Paniwalain mo siya na ibibigay mo nga sa kanya si Zinia. Dahil may plano ako na pag-usapan natin ngayon. Para matigil na ang kahibangan ng babaeng yan. Tumanggo si Nathan habang si Zinia naman ay yamakap sa asawa niyang si Tristan. Sinimulan ng ipaliwanag ni Sian sa kanila ang naisip niyang plano. At nang masabi na ni Sian ang lahat, kaagad na nagtungo si Nathan sa bahay ni Susana. Tita. Tawag ni Nathan sa kanyang tiyahin. Nakangisi itong bumaling sa kanya. Oh, bakit ka
Nagpunta dito mahal kong pamangkin. May sasabihin ka ba sa akin? Oo, mayroon nga. Pero gusto ko lang sanang itanong sa iyo na kapag ba ginawa ko ang gusto mo, titigil ka na. Sabi ni Nathan sabay kuyom ng kanyang kamao. Malawak na napangiti si Susana. Naglakad siya palapit kay Nathan. Sa isip ni Susana, gusto niyang magdiwang sa tuwa. Dahil inaakala niya na noto niya si Nathan. Oo naman. Pangako. Actually, pupunta na ako ng ibang bansa pagkatapos ko dito. Total may ilang buwan pa naman ako. Para mabuhay, baka ipagpatuloy ko na lang ang pagpapagamot ko sa ibang bansa. Total, masarap naman palang mabuhay. Sabi ni Susana sabay tawa. Napatiimbagang si Nathan. Sa isip niya, talagang nababaliw na ang tiyahin niya. Na talagang nabaliw na ito sa labis na pagmamahal sa taong hindi naman siya mahal. Paano ako makasisigurado na nagsasabi ka ng totoo? Na talagang hindi mo na muling guguluhin pa ang buhay ni na Zinia at Tristan kapag sinunod ko ang gusto mo. Kapag dinala ko sa iyo si Zinia. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang plano mong gawin sa kanya, ha? Talaga bang masamang tao ka? Na gigil na sambit ni Nathan. Bigla namang tumawa si Susana. Iniisip mo ba na papatayin ko ang babaeng yun? No. Nagkakamali ka. Kagaya nga nang sinabi ko, sasaktan ko lang naman siya. Halimbawa na lang ay sasampalin ko siya ng maraming beses. Ilalabas ko ang hinanakit ko sa kanya. At nagsasabi ako ng totoo, hindi ko na talaga guguluhin pa ang buhay nila kapag nagawa ko na iyon. Humingang malalim si Nathan bago matalim ay tumitig kay Susana. Okay sige. Pumapayag na ako sa gusto mo. Sasanduan ko na ang gusto mo. Sabihin mo lang sa akin kung saang lugar ko siya dadalhin para manahimik ka na at matapos na ang lahat. Gumuhit ang malawak ng ngiti sa labi ni Susana. Sa loob niya, nagdidiwang na siya dahil maisa sa katuparan na ang plano niya. Samantala, abala sa pag-aasikaso si Zinia sa kanyang asawang si Tristan. Katatapos niya lang tong paliguan at ngayon ay banibihisan na niya ito. Mag-iingat ka doon, mahal ko. Sana ay magawa mong mabugbog ang matandang bruha na ayon, sambit ni Tristan. Nginitian naman siya ni Zinia. Oo mahal ko. Easy lang sa akin ang matandang ayon. Mahina na yon. At saka tinuruan ako ni daddy kung paano makipagbugbugan. Kaya humanda talaga sa akin ang matandang ayon. Hindi na lang manahimik sa isang tabi at tanggapin ang lahat. Hinding-hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niyang ito sa iyo. Marahang niyakap ni Tristan ang kanyang asawa at saka ito hinalikan sa buhok. Huwag kang mag-alala mahal ko. Matatapos din ang lahat. Mabubulok sa kulungan ang babaeng yun. Mahinang tumawa si Zinia. Paano mabubulok sa kulungan ang babaeng yun malapit na siyang mamatay. Doon na siya sa kulungan mamamatay. Buwisit siya. Matandang. Baliw na baliw. Bakit pa kasi pinahaba pa ang buhay niya? Iba. Talaga kapag masasamang damo, binibigyan pa ng chance. Magbago kaya matagal mamatay. Malakas na tumawa si Tristan. Galit na galit naman ang mahal ko na iyan. Kalma lang po mahal ko. Halika na dito kiss. Nakita, sambit ni Tristan at saka hinalikan sa labi si Zinia. Kabanata 118. Habang nasa biyahe sina Zinia at Nathan patungo sa lugar kung saan naroon si Susana, hindi maiwasang kabahan ni Zinia. Basta, ako ang bahala sa'yo, Zinia. Galingan mo na lang sa pag-arte. Kapag alam kong nababaliw na yang si tita, papapuntahin ko na kaagad sila. Sambit ni Nathan habang nagmamaneho. Oo sige. Salamat ng marami, Nathan. Sana matapos na talaga ang lahat ng ito para manahimik na rin yang tiyahin mo. Wika naman ni Zinia. Huminto sila sa isang lumang gusali. Naroon naghihintay si Susana. Nagkunwaring itinali ni Nathan ang mga kamay ni Zinia ngunit hindi naman ito mahigpit. Madali lang yon. Matatanggal ni Zinia. Sige na, Zinia. Magkunwari kang wala kang malay. Sambit ni Nathan. Oo sige, sabi naman ni Zinia at saka pumikit na kaya naman binuhat na siya ni Nathan. Humingang malalim si Nathan. Pagkapasok nila sa loob ng gusali ay nakita na niya si Susana kung saan malawak ang ngiti nitong nakatingin sa kanya. Sa lumang gusali na yon, mayroong isang upuan na gawa sa kahoy kung saan doon pinaupo ni Nathan si Zinia at pagkatapos ay muli niyang tinalian ang katawan nito. Ang ginawa niyang iyon ay hindi mahigpit. Grabe ka, Nathan. Pinahanga mo ako. Paano mo nagawang dalhin ang babaeng yan dito? At talagang wala pa siyang malay. Nakangiting tanong ni Susana. Matalim siyang tiningnan ni Nathan. Wala kang pakialam doon kung anong diskarte man ang ginawa ko para madala siya dito. Ang importante sa akin ngayon, gusto ko nang matapos
Ang lahat ng ito dahil gusto ko na ring magsimulang muli. Magpapakalayo-layo ako para hindi na kami muling magkita pa. Ni Zinia. Sambit ni Nathan na nagkukunwari lamang. Tumanggaw-tango si Susana. Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko naman ang pangako ko. San gayon ang gagawin? Mulang ay manood sa akin. Naglakad palapit si Susana kay Zinia at pagkatapos ay tinapik-tapik niya ito sa mukha kaya naman nagkunwaring. Nagising si Zinia. Magaling ang ginawang pag-arte ni Zinia. Kunwari ay talagang nagulat siya. Nanlalaki ang mga mata ni Zinia nang tumingin niya sa paligid at pagkatapos ay matalim. Siyang tumingin kay Susana. Anong mayroon? Bakit nakatali ako at anong lugar ito? Bakit ako nandito? Pagkukunwaring gulat na sambit ni Zinia kung saan nagkukunwari siyang nagpupumiglas pero maingat lamang ang kanyang paggalaw dahil hindi mahigpit ang ginawang tali ni Nathan sa kanya. Humalaklak si Susana at pagkatapos ay nakangiting. Tumingin kay Zinia, huwag ka nang magpumiglas pa dyan. Zinia dahil wala namang magliligtas sa iyo dito. Alam mo, wala naman talaga akong balak na gawin ito sa iyo eh. Pero kasi, masyadong masakit sa damdamin ang nalalaman ko tungkol sa inyong dalawa ni Tristan. Alam mo yung nadisgrasya na nga. Siya lahat-lahat pero nagpatuloy pa rin kayo sa pagpapakasal. Talagang ayaw mo siyang pakawalan, ha? At bakit? Baliw na. Baliw ka rin ba kay Tristan kagaya ko? Pasalamat ka mas bata ka. Sa akin kaya ikaw ang pinili niya. Pero kung tutuusin ako dapat, ang pipiliin niya dahil wala ka namang kwenta eh. Mayaman ka. Lang. Leon lang yun. At sa kagandahan ay wala ka namang panama sa akin eh, may edad lang ako pero maganda ako. At, saka magaling ka ba sa kama? Wala kang ang alam eh. Matalim na tumingin si Zinia kay Susana at pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Hindi naman kasi katawan ko ang habol ni Tristan kundi ako mismo. Kasi mahal na mahal niya. Ako. Eh ikaw, mahal ka ba? Hindi naman, di ba? Na kahit anong gawin mong panggigipit sa kanya, hindi kanya mahal. Nung bang magkasama kayong dalawa, nagawa niya ba maglamang sa iyo? Hindi naman, di ba? Dahil ako ang nasa isip niya. Dahil ako ang mahal niya, mapangasar na sabi ni Zinia. Gigil na napabuntong hininga si Susana. Wala kang pakialam. At isa pa, bakit ka ba kasi bigla na lang pumasok sa buhay namin? Kung wala ka sana sa buhay namin edi sana masaya na kami ni Tristan ngayon. Pero masyado kang panggulo. Malandi kang babae ka. Ahas. Isipin mo yung amo ka. Pero nilandi mo yung driver mo. Anong klase ka? Pumatol ka sa isang driver. Wala ka na bang ka-taste-taste? Ang dami namang mayayamang lalaki dyan, bakit hindi sila ang pinatulan mo at si Tristan pa? Malakas na tumawa si Zinia, ibang klase Karen no. Nilali mo ang trabahong maroon si Tristan. Walang masama sa trabaho niya, sa pagiging driver niya at saka hindi dahilan yun para hindi ko mahalin si Tristan dahil napakabuti niyang tao at napakamapagmahal niya sa kanyang pamilya. Leon ang nagustuhan ko sa kanya kaya naman nagpapasalamat ako na ako ang mahal niya at hindi ikaw. Kaya ikaw itong baliw na. Baliw at hindi matanggap ang lahat, kawawa ka naman, Susana. Mamamatay ka na nga lang lahat-lahat hindi ka pa gumawa ng kabutihan. Gusto mo ba talagang mapunta sa impyerno? Anong klaseng ugali ang mayroon ka? Siguro sa dami na ng gamot na itinurok sa iyo kaya ka nabaliw ng ganyan, pang-asar pa ni Zinia. Nagpanteng ang tanga ni Susana sa sinabing ayon ni Zinia. Kaya naman nasample niya si Zinia at napakagatlabi naman si Zinia dahil masakit ang pagkakasample sa kanya ni Susana. Ang kapal ng mukha mong pagsabihan ako ng ganyan. Wala kang kasing kapal, hayop ka. Mang-aagaw ka. Inagaw mo. Sa akin si Tristan kaya ang dapat sa iyo ay sinasampal ng maraming beses. Malakas na sigaw ni Susana at sakasanang susugod kay Zinia ngunit mabilis na kumilos Zinia. At dahil hindi naman mahigpit ang pagkakatali sa kanya, natanggal niya ayon kaagad at pagkatapos ay sinampal niya si Susana ng ubod ng lakas. Dala na rin ng matinding galit kaya ganadong makipagpisikalan si Zinia. Wala kang karapatang saktan ako, tanda. Alam mo sa totoo lang, hindi sana ako pumapatol sa mga matatandang kagaya mo dahil may respeto ako sa kanila. Pero ikaw, hindi ka dapat nire-respeto dahil baliw ka. Masyado kang nabaliw sa ibig kaya nagagawa mo ng makasakit ng kapwa mo. Humanda ka sa akin. Sambit ni Zinia bago sinuntok sa mukha si Susana. Kulang na lamang ay mahilo si Susana sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya ni Zinia at pagkatapos ay sinipa pa siya sa tiyan ni Zinia. Hindi pa nakontento si Zinia ay pinatungan niya si Susana at ilang beses na pinagsasampal si Susana. Gigil na gigil talaga si Zinia. Patay ka sa akin, tanda. Hayop kang babae ka. Napakasama mo.
Nagawa mong pagtangkaan ang buhay ni Tristan dahil dyan sa kabaliwan mo. Hinding-hindi kita mapapatawad kung sakaling namatay si Tristan. Kaya ngayon, humanda ka sa akin. Bubugbugin talaga kita. Nakatingin lamang sa kanila si Nathan at napangisi pa nga. Ito. Pagkatapos ay sumenyas na siya mula sa labas kung saan. Tanaw niya ang mga sasakyan na naruroon. Kaagad na kumilos. Ang mga pulis kasama si Sian at pagkatapos ay nagtungo na sila sa gusali kung saan naroon sila Susana. Mabilis ang bawat pagkilos ng mga pulis. Inawat na si Zinia sa ginawa niyang pagsampal kay Susana dahil magang-magana ang mukha nito. At may dugo na rin ang ilong at labi si Susana. Nilagyan kaagad ng poso sa kamay si Susana. Hindi na nagawang makapagsalita pa ni Susana dahil nahihilo na siya habang si Zinia naman ay hinihingal na niyakap ng kanyang amang si Sian. Tama na, anak. Mabubulok na sa kulungan ng babaeng yan. Ang mahalaga ay nahuli na siya ngayon, sambit ni Sian. Habang yakap si Zinia. At pagkatapos ay tumingin siya kay Nathan. Nathan, maraming salamat sa ginawa mong pagtulong sa aming ito. Tatanawin kong isang malaking utang na loob sa iyo ang ginawa mong kabutihan na ito dahil kahit na kamag-anak mo si Susana, hindi mo siya pinagtakpan, ani. Sian. Malawak naman ang ngumiti si Nathan. Blang anuman. Po. Ginawa ko lang po ang tama at kahit kailan ay hindi ko po ninais na gumawa ng masama sa kapwa dahil alam ko kung paano litrato ng hindi tama. At nagmula ako sa mahirap kaya ayokong gumawa ng kasamaan. Bumaling si Zinia kay Nathan at pagkatapos ay niyakap niya ito. Nagulat naman si Nathan sa ginawang pagyakap ni Zinia sa kanya pero gumanti rin siya. Maraming salamat, Nathan. Napakabuti mo. Nagpapasalamat ako na nakilala kita, sambit ni Zinia sabay kalas ng yakap kay Nathan. Walang anuman, Zinia-san gayon hiling ko na lang na maging masaya na kayo ni Tristan na wala nang manggugulo sa ingong dalawa pa. Dahil san gayon, plano ko nang magpakalayo. Layo at gusto ko na ring magkaroon ng tahimik na buhay. Malayo sa lahat at makapagsimulang muli, saad naman ni Nathan. Maraming salamat din at mag-iingat ka. Sana ay maging successful lahat ang kung anumang mga plano mo sa buhay. Masayang sabi ni Zinia. Matapos ang pag-uusap na iyon ay nagpaalam na sila sa isa't isa, habang sa kabilang banda naman si Susana ay nagkaroon na ng lakas upang magpumiglas sa mga pulis. Bitawan niyo ako mga hayop kayo. Alam niyo bang, mamamatay na ako, ha? Bakit niyo pa ako ikulong? Gusto niyo bang mamatay ako sa kulungan? Tumawa naman ang isang pulis. Akalain mo yun. Mamamatay ka na pala pero gumagawa ka pa ng kasalanan. Bakit hindi ka na lang nagpakabuti? Wala kang pakialam. Pakawalan niyo ko dito. Ano bang gusto niyo, ha? Pera. Sige bibigyan ko kayo ng pera. Magkano? Ba? 1,000,000. 2,000,000. Sige ibibigay ko sa inyo. Basta pakawalan niyo ako, sambit ni Susana. Malakas na tumawa ang pulis. Tumigil ka na ma'am. Hindi namin gagawin yun. Kung talagang mamamatay ka na, edi sa kulungan ka mamatay. Malakas na sumigaw si Susana. Hindi. Hindi mangyayari. Yun. Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ko dito mga hayop. Kayo. Hindi na kayo naaawa sa isang matandang katulad ko. Siya ay sigaw ng sigaw sa loob ng sasakyan ng pulis. Pero, wala naman siyang magagawa. Tinatawanan na lamang siya ng mga pulis habang siya ay kulang na lamang ay mapaus sa kasisigaw. Tila naging hibang na nga talaga si Susana. Para na siyang asong nagwawala sa loob ng sasakyan habang ang mga pulis ay wala namang pakialam sa kanya at tinatawanan na lamang siya ng mga ito. Humanda kayo sa akin kapag nakalabas talaga ako sa sasakyan na to, papatayin ko kayo. Malakas na sigaw ni Susana sa mga pulis. Kabanata 119. Nandito na ako mahal ko. Sambit ni Zinia nang makauwi siya. Agad na ginalaw ni Tristan ang wheelchair niya palapit kay Zinia at sa kanya ito niyakap ng mahigpit. Sa wakas, nakauwi ka na rin mahal ko. Kanina pa ako nag-aalala sa iyo. Kung ano-ano na nga ang naiisip ko. Kumusta? Anong nangyari? Nakakulong na ba ang baliw na? Iyon. Sunod-sunod na tanong ni Tristan. Nakakulong na siya, mahal ko. At sinisigurado ni Daddy na hindi na makalalabas pa ang baliw na matandang yon. Magiging tahimik na ang buhay natin, mahal ko. Nakangiting. Sabi ni Zinia. Napangiti naman si Tristan. Hinawakan niya ang pisngi ni Zinia at sa kanya ito inilapit sa kanyang mukha. Dinampyan niya ng halik sa labi ng kanyang asawa. Mabuti naman kung ganoon. Magpahinga na tayo, mahal ko. Matulog na muna tayo dahil alam kong pagod Karen, sabi naman ni Tristan. Oo sige. Gusto ko na ring magpahinga, wika ni Zinia. Ay nalalayan ni Zinia si Tristan na makahiga sa kama. At
Pagkatapos ay nagbihis na rin siya ng kanyang damit dahil matutulog na siya. Mapigil ang mapalunok ng laway ni Tristan. Kasabay noon ang paninigas ng kanyang alaga. Mahal ko. Gusto kitang angkinan ngayon pero hindi ako makakabayo ng ayos dahil sa kalagayan ko, sambit ni Tristan. Sabay haplos sa dibdib ni Zinia. Mariing napapikit si Zinia nang maramdamang muli ang mainit na palad ni Tristan. Hinubad na niya kaagad ang suot niyang sando at saka lumapit kay Tristan. Napangiti naman si Tristan. Habarin mo na ang suot mong short, mahal ko. Upuan mo. Ako sa mukha. Kakawanin kita. Mapang-akit na sambit ni Tristan. Ngumisi naman si Zinia at kaagad ay hinubad ang natitirang saplot sa kanyang katawan. Napangiti si Tristan nang muling masilayan ang katawan ng kanyang asawa. Pwesto si Zinia sa mukha ni Tristan at saka kumapit sa kama. Buka ginawa ni Zinia. Hinawakan ni Tristan ang magkabilang hita ni Zinia at sa kanya sinimulang dil-apatan ang hiwa nito. Ungol ni Zinia ng Aiden ni Tristan ang kanyang dila sa hiwa ni Zinia habang dinidilaan niya. Ito. Makailang ulit na dinidilaan ni Tristan ang hiwa ni Zinia. Bago niya pinaglaruan ang tinghil nito. Pinalikot ni Tristan ang kanyang dila sa tinghil ni Zinia kaya naman nanghihina sa sarap ang kanyang asawa. Ang sarap. Hilinghing ni Zinia na mas. Bawat paggalaw ng ni Tristan ay damang-dama ni Zinia. Mas lalo pa siyang nasasarapan sa tuwing siswan-huan-pin ni Tristan ang kanyang lam. Manginainjing ang kanyang kalamnan dahil muli na naman siyang nilabasan. Ako naman. Sambit ni Zinia at saka umalis na sa mukha ni Tristan. Namiss ko ito. Sambit ni Zinia sabay halik sa PI ni Tristan. Halos manigas ang katawan ni Tristan sa sobrang sarap. Kaya naman nagawa niyang masabunutan si Zinia. Pamatong ka na, mahal ko. Utos ni Tristan na kaagad. Sinunod ni Zinia. Nakakagatlabi siya habang gumagalaw. At si Tristan naman ay pinipisil. Bahagyang binilisan ni Zinia ang kanyang paggalaw. Kaya naman napangisi si Tristan sa sarap. Ang galing mo mahal ko. Nakangiting sabi ni Tristan. Sabay kagatlabi. Tila ginanahan naman si Zinia sa sinabing ayon ni Tristan. Kaya naman mas binilisan niya ang paggalaw niya pataas at paibaba. Lumikha ayon ng ingay ng nagbabangga ang laman. Malakas na ungol ni Zinia dahil sa mabilis at sagad kung sagad na pagbayong ginawa ni Tristan. Sa kanya, mahigpit na yamakap si Zinia kay Tristan habang binabayo siya nito sa ilalim. Ang sarap mo mahal ko. Sambit ni Tristan na humigpit pa ang hawak sa balakang ni Zinia. Ilang sandali pa ay niyakap ng mahigpit ni Tristan si Zinia, pawisan silang dalawa at parehas na hinihingal. Mahina. Silang natawa. I love you, mahal ko, nakangiting sabi ni Tristan. I love you too, mahal ko, tugon naman ni Zinia. Muli nilang pinagsaluhan ang mainit na halik. Halik na tila. Baayaw na nilang matapos pa. Mamaya ulit madaling araw mahal ko. Patong ka ulit sa akin, nakangising sabi ni Tristan sabay pisil sa matambok na PE ni Zinia. Kabanata 120. 3 months later. Sinalubong ng malakas na pakpakan at hiyawan ang bagong kasal na sina Tristan at Zinia pagkarating nila sa reception. Randy ang kasal nila kung saan maraming mga tao ang imbitado. Kulang nanggalang ay maiyak sa tuwa ang bagong kasal dahil sa dami ng pagsubok nila sa buhay. Nalampasan nila ito. Mabuhay ang bagong kasal. Malakas ay sigaw ng isang bisita. Mabuhay. Mabuhay. Sigaw ng mga tao doon. Binalot ng matinding ingay ang loob ng reception. At ang lahat ng mga tao doon ay masayang-masaya para sa kanila lalo. Pat nalaman nila kung ano ang pinagdaanan ng mag-asawa. Bago sila ikinasal ngayon. Naging maayos na ulit ang lakad ni Tristan dahil tuluyan ng gumaling ang kanyang mga binti. Kaya naman talagang napatalon siya sa tuwa sabay buhat sa kanyang asawa patungo sa stage. Sinimulan na ang ceremony. Sa pagsubo ng cake, inom ng wine, pagsayaw kung saan sasabitin sila ng pera at iba. Naging kapa na nga ang perang isinabot sa kanilang asawa. Palibasa ay mayayaman ang mga bisita nila na talaga namang bigatin kung saan hindi biro ang binigay nitong pera sa kanila. Congratulations besh. Sa wakas, sa daming naganap sa buhay niyong dalawa, kayo pa rin pala sa huli. Masayang sabi ni Elma. Ngumiti si Zinia. Salamat beshi. Isa ka sa naging sandalan ko noong lugmok na lugmok ako. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na ikinasal na kaming muli. Para kasing kahapon lang ang naging bangungot sa buhay namin. Ang daming naganap. At talaga namang nakakadurog ng puso. Pero sa lahat ng nangyaring yon, mas naging matibay pa ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Mas lalong pinagtibay. Kaming dalawa kasi diba? Magkalayo kami noon pero hindi
Namin nagawang tumingin sa iba dahil mahal na mahal talaga namin ang isa't isa. Tumanggo-tango si Elma. Ganoon talaga ang tunay na pag-ibig kahit na baliktarin man nila ang mundo, kahit na malandi. Paang makasama ng lalaking mahal mo, kung mahal ka. Talaga niya ay hindi siya maaakit sa malanding yon. Kahit maghubad pa siya sa harapan nun. Ikaw ba, kailan mo balak mag-asawa? Natatawang tanong ni Zinia. Napangiti si Elma sabay nguso. Hindi ko alam Hindi ko panatatagpuan ang katulad ng sayo. Ang balak ko sana huwag na munang lumandi. Kumbaga, chill lang muna ako at hayaang lapitan ako ng kusa ng mga lalaking yan. Kaso parang mali ang naging plano kong ayon. Ha? At paanong naging mali? Natatawang tanong ni Zinia. Kasi naman, nauubos na ang matitinong lalaki sa mundo. Kaya dapat talagang lumandi na ako para hindi na ako maubusan, mahirap na maubusan, beshi. Ayoko naman sa mga lalaking gwapo dyan pero hindi naman matino. Pero may bet. Ako ngayon at susubukan ko siyang landen, nakangiting sabi ni Elma sabay kindat. At sino naman yan? Si Nathan. Mabilis na sagot ni Elma. Natawa naman doon si Zinia. Oh, pero paano mo naman malalandi iyon? Basta, chill ka lang. Susubukan kong gamitin ang alindog ko dahil sa nakikita ko kasi, isa siyang matinong lalaki na magpapatirik ng mata ko, sabi ni Elma sabay bang ingges. Natawa na lang din si Zinia. Sige lang. Support kita. Diyan. Sana nga talaga ay tumalab ang alindog mo dyan kay Nathan. Ngumisi nang nakaloloko si Elma bago nagpaalam kay Zinia. At pagkatapos ay nilapitan niya si Nathan nakaupo sa bandang dulo kung saan paminsan-minsan itong uminom ng alak. Hi, Nathan. Ang gwapo mo naman. Maharot na sabi ni Elma. Natawa naman si Nathan. 2 beses niya pa lang nakasama si Elma noong lumabas sila ni Zinia at talagang natatawa siya sa kakulaitan nito. Maingay na pasaway. Hello, Elma. Nag-iisa ka yata, sabi naman ni Nathan. Naglisa lang naman talaga ako dahil wala naman akong jowa. Pero kung gusto mo, pwede naman kitang maging jowa nakangising sabi ni Elma sabay kindat. Natatawang napailing si Nathan. Pasaway ka talaga. Hayaan mo, darating din ang lalaking mamahalin ka. Ngumuso si Elma. Dumating na nga at nasa harapan ko na. Nga ngayon. Malakas ay tumawa si Nathan habang si Elma naman ay nakangising nakatingin sa kanya. O ayan napapasaya kita. Ibig sabihin lang yan, magiging masaya ka sa buhay ko. Kaya, ano pang hinihintay mo? Ligawan mo na ako aba. Hindi ko naman patatigilan ang panliligaw mo Sasagutin kita. Kaagad, confident na sambit ni Elma. Hindi na napigilan pang matawa ng malakas ni Nathan. Loko ka talaga, Elma. Wala pa akong balak na pumasok sa isang relasyon dahil ayoko lang masaktan. Yung Marco naman ang kilay ni Elma. At bakit ka naman? Masasaktan faithful ang isang katulad ko. Kapag ako nagmahal, isa lang at wala nang iba pa. At baka ako pa nga ang masasaktan dahil mukhang malaki pa naman yung hotdog mo. Masikip na ulit ako dahil ang tagal ko na ring walang jowa. Nag-init bigla ang mukha ni Nathan at napitik sa noo si Elma. Hoy bibig mo. Simon got si Elma. Bakit mo ako pinitik? Humanda ka sa akin. Sambit ni Elma bago lumundag kay Nathan. Wala nang pakialam si Elma kung marami mang tao doon. Hinawakan niya sa magkabilang pisngi si Nathan at walang pakundangan na hinalikan ito sa labi. Yummy. Ang lambot ng lips mo. Yan ang ganti ko sa iyo dahil pinitik mo ako sa noo, nakangising sambit ni Elma. Bago umalis sa harapan ni Nathan. Tila na estatwa naman si Nathan mula sa kanyang kinauupuan at hindi niya nagawang makagalaw kaagad. Basta, ang alam niya ay ang lambot ng labi ni Elma na parabang nabitin siya sa halik nito. Samantala, wala nang ibang ginawa si Susana kundi ang sumigaw sa kulungan. Wala pa nga siyang maayos na tulog dahil hindi siya makatulog sa bang na sa pinya sa lapag. Sumasakit ang likod niya kaya naman gising na gising pa rin siya. Hoy, hindi ka ba naaawa sa matandang katulad ko? Pakawalan mo na ako dahil ayokong mamatay sa kulungan na. 2. Malakas na sigaw ni Susana sa isang pulis. Mga walang hiya kayong lahat. Isang matandang katulad ko, kinulong niyo pa sa mabahong lugar na ito. Anong klase? Kayo. Palibasa hindi niyo alam ang dinanas kong sakit. Hindi niyo pa kasi naranasang magmahal. Muling sigaw ni Susana sa pulis na natatawang nakatingin sa kanya. Kapag talaga nakatakas ako sa lugar na ito, humanda ang lahat ng nanakit sa akin. Talagang ililibing ko kayong lahat ng buhay. Nanlalaki matang sigaw ni Susana. Alam mo, tumigil ka na lang sa kasisigaw mo dahil hindi ka na rin naman makakatakas dito. Walang maglalabas sa iyo.
Dito dahil ang pamilyang binangga mo ay mas malakas pa sa iyo. Talagang anak pa ni Sir Sian ang ginulo mo kilalang. Kilala si Sian sa lugar na ito dahil may mga kamag-anak siyang pulis. Kahit gaano ka pa kayaman, walang silbi yan dahil hindi naman makakatulong yan para makalaya ka dito, sabi ng pulis. Sabay ngiting ng Osar bago umalis sa harapan ni Susana. Inis na pinaghahampas ni Susana ang rehas. Pakiramdam niya nga ay masisiraan na siya ng ulo. Ilang sandali pa ay nanikip ang kanyang dibdib. Napaupo siya sa isang tabi. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dibdib dahil talagang nahihirapan na siyang huminga. Tulong. Hindi ako makahinga. Nang hihinang. Sabi niya nang muling bumalik ang pulis. Tinuwanan siya ng pulis. Tama na po, tanda. Walang epekto yang pag-arte mo. Wala yang kwenta. Hay nako. Naiirito lang ako sa iyo. Tumigil ka na sa kabaliwan mo, sabi ng pulis at saka muling umalis. Tuluyan nang napahiga sa sahig si Susana. Akala ng pulis ay nag-iinarte lang siya pero talagang kinakapos na siya ng hininga. Mas humigpit pa ang hawak niya sa kanyang dibdib. Dahil nauubos na ang kanyang hangin. Hanggang sa nandilim na ang kanyang paningin at tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata.